Bahagya ng tumaas ang presyo ng ilang Noche Buena items at mula sa Mega Q-Mart may live report si Bam Alegre. Bam! Ivan, good morning. May kasabihan nga yung mga matatanda na ano pang hinihintay mo, Pasko? Marahil ay patungkol daw ito sa ilan nating mga kapuso na hanggang sa ngayon ay hindi pa nakakapamili ng kanilang mga sangkap at sahog para sa Noche Buena. Inaasahan daw kasi natataas ang mga presyo ng mga bilihing ito, lalo't papalapit na ang Pasko. Kaya payo natin sa mga mamimili ay mamili na ng maaga. Sa mga Noche Buena items, bahagyan tumaas ang presyo ng gatas na evaporada at kondensada. Ang lata na dating 23 pesos, karaniwang nasa 25 pesos na. Pareho pa rin ang presyo ng ilan pambilihin katulad ng tomato at spaghetti sauce na mula 70 to 80 pesos ang presyo. Ang elbow macaroni at pasta naman naglalaro sa 110 pesos ang kilo. May mas maliit na uri nito para makatipid na nasa 60 pesos ang kada kilo. Ang cooking oil, nasa 55 pesos ang kilo kapag salyado, mas mura kapag tinatakal, 5 piso ang diferensya. Ang fruit cocktail naman at ilang prutas hindi pa tumataas ang presyo dahil hindi pa naman malapit ang medianoche. Sa karne naman, ang manok 135 pesos, ang isang buo 140 pesos naman kapag choice cuts katulad ng pakpak, dibdib at hita. 170 pesos naman ang isang kilo ng baboy, karaniwan na ang kasim. 180 pesos naman kapag liempo. Mas mahal naman daw ang baka na 240 pesos kada kilo para makamura. 170 pesos lang ang isang kilo ng buto-buto. Bagamat mas matumal daw ang bentahan sa mga Noche Buena items, hindi naman daw matumal ang pagbenta sa karne ayon sa mga tindero nito. Pero ayon sa ilang mga namimili, hindi pa man tumataas ang presyo ng mga bilihin. Mahapti na raw ito sa bulsa. Baboy at saka baka rin mabili. Robin ka. Ngayon ba, masakit na ba sa bulsa itong mga bilihin? Super good. Ivan, kung makikita mo ngayon, una kong kinapanayam na yung nagbabatcher ng karne, hindi niya tayo pinapansin dahil ang dami niyang kinakatay, mabenta daw yung kanyang bilihin. At inaasahan ng ilang mga tindero na lalo bang dadagsa yung mga mamimili rito, lalo na yung mga last minute dahil ugali raw ng ilang Pilipino yung mag-cramming at nagsimula ng araw kahit paano itong Christmas rush dahil sa kaliwat ka ng mga Christmas party. Yan ang pinakasariwang mga pangyayari dito sa Mega Q-Mart. Balik sa'yo, Ivan. Salamat, Bam Alegre.